Hindi ko siya kailanman minahal, Catalina. She was just a convenient sacrifice. Isang kasangkapan lang siya para mabayaran ang mga utang ko at makapagsimula tayo ng bagong buhay. She belongs to the dirt, and that's where I left her. Ang boses na yon ay tila isang malamig na kutsilyo na humiwa sa katinoan ni Selena. Nanigas siya sa likod ng malaking haliging marmol ng hotel. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Ang boses na yon, ang pamilyar na baritono na 5 taon niyang iniyakan gabi-gabi, ang boses na tinatawag niya sa kanyang mga panalangin, ay narito ngayon, buhay, malakas, at puno ng panunuya. Dahan-dahang napatingin si Selena sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaslaw. May mga sariwang sugat at lamat mula sa matatalas na hibla ng tuyong lukbin na maghapong hinahabi ng kanyang mga kamay. Kaninang madaling araw lang, lumuha siya sa harap ng puntod ni Sebastian. Tinitiis ang hapdi ng sugat sa kanyang palad para lamang makalikom ng sapat na halaga para sa isang marangyang misa. Ngunit dito, sa loob ng kumikinang na ballroom na ito, ang lalaking ipinagluluksa niya ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakasuot ng tuxedo na mas mahal pa sa kabuuan ng kanyang maliit na dampa, at nakayakap sa isang babaeng tila porselana sa ganda. Ang hapdi ng mga sugat sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa bawat tawa ni Sebastian. Ang bawat halakhak nito ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng 5 taong panunupil ni Doña Imelda. Naalala niya ang bawat mura, ang bawat gabing hindi siya pinakain dahil kailangang magtipid para sa dangal ng namayapang asawa. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Naramdaman ni Selena ang pag-ikot ng paligid. Ang mga marangyang disenyo ng hotel ay tila naging malabong mga guhit ng kulay. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging tisa na madaling mabasag. Ang huling nakita niya ay ang nakasisilaw ng ngiti ni Sebastian bago tuluyang dumilim ang lahat at lumagpak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Nang muling magmulat ng mata si Selena, hindi na ang bango ng mamahaling pabango ang kanyang nalanghap, kundi ang masangsang at matapang na amoy ng gamot at kalawang-o. Ang puting kisame ng pampublikong ospital ay tila nagbabanta sa kanyang paningin. Sa kanyang tabi, isang lalaking nakaputing kapa ang nakatayo. May hawak na chart at may malalim na lungkot sa mga mata. "Gising ka na pala, Mrs. Valeriano," mahinahong saad ng doktor. "Ako si Dr. Rafael. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa resulta ng mga pagsusuri sa iyo." Sinubukan ni Selena na bumangon, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang hapdi na hindi lamang dahil sa pagkadurog ng puso. Tila may kung anong nakabara sa kanyang baga. Isang bigat na matagal na niyang nararamdaman, ngunit palaging isinasantabi para sa kapakanan ng kanyang biyenan. Ang iyong matagal na pagkakalantad sa mga chemical at alikabok sa Syongdet, kasama na ang usok mula sa sunog na naranasan mo noon. May iniwan itong pinsala. Pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. "May nakita kaming bukol sa iyong baga. It is early-stage cancer, Selena." Tila tumigil ang mundo. Ang balitang yon ay hindi dumating bilang isang bagyo, kundi bilang isang malamig na hamog na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pagkatapos ng 5 taon ng pag-aalay ng buhay para sa isang patay, ngayong nalaman niyang buhay ang kanyang asawa, ang kamatayan naman ang mismong kumatok sa kanyang pintuan. Napatingin si Selena sa bintana ng ospital kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng aking katapatan? Ang mamatay sa gitna ng kataksilan ng mga taong itinuring kong pamilya. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab
sa kanyang nanunuyong mga mata. Kung ang buhay niya ay hiram na lamang, hindi niya hahayaang matapos ito sa ilalim ng mga paa ng mga taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang pabalik sa bahay na yon ay tila pagsuong sa isang hukay na ako mismo ang naghukay sa loob ng 5 taon. Tumayo si Selena sa tapat ng kupas na pintuang kahoy ng kanilang dampa sa Pampang. Ang amoy ng tuyong lukbin at alat ng dagat ay sumalubong sa kanya, mga amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila ba amoy ng isang mabulok na kasinungalingan. Sa loob ng ospital kanina, hinawakan ni Dr. Rafael ang kanyang kamay, isang haplos na puno ng malasakit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pinigilan niya ang sarili na umiyak sa harap ng doktor. Kailangan niyang maging matatag para sa katotohanang naghihintay sa likod ng pintong ito. Nasaan ka bang bata ka? Kanina pa ako naghihintay ng aking hapunan. Akala mo ba ay madali ang magbantay sa bahay na ito habang ikaw ay nagpapakasaya sa kung saan-saan? Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng gabi. Nakaupo ang matanda sa kanyang tinitingalang silya sa ilalim ng altar. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang tinititigan ang maputlang mukha ni Selena. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Tanging panunumbat lamang ang namayani sa hangin. Lumapit si Selena. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ibinabaon sa kanyang kalooban. Galing po ako sa bayan, Nay. May kinuha lang po akong mga kagamitan sa paghabi. Mahinang tugon ni Selena. Ang boses niya ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Kagamitan? O baka naman nakikipaglandian ka na naman sa kung sinong lalaki dyan? Tandaan mo, Selena, namatay ang anak ko para iligtas ka. Utang mo sa amin ang bawat hiningang nilalanghap mo ngayon. Kung hindi dahil kay Sebastian, matagal ka nang naging abo. Ang bawat salita ni Imelda ay tila turok ng karayom sa sariwang sugat sa puso ni Selena. Gusto niyang isigaw ang nakita niya. Gusto niyang itanong kung paano nagagawa ng matandang ito na magdasal sa harap ng mga santo habang itinatago ang katotohanang ang kanyang bayaning anak ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang ibang babae. Ngunit nanatiling nakatikom ang bibig ni Selena. Huminga siya ng malalim, ramdam ang kirot sa kanyang baga, na tila ba may mga munting tinik na unti-unting kumakalat sa loob ng kanyang katawan. Tahimik siyang nagtungo sa kusina para maghanda ng pagkain. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Habang hinuhugasan niya ang mga pinggan, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa silid ni Doña Imelda. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, nakita ni Selena ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang matanda, na palaging nagrereklamo na wala silang pambili ng bigas at kailangan ni Selena na magtrabaho ng husto, ay may hawak na makapal na bundle ng pera. Hindi ito barya, kundi mga asul na papel na libo-libo ang halaga. Ang kanyang mga tuyot na daliri ay tila humahaplos sa pera nang may pagsamba at isang kislap ng katusuhan ang makikita sa kanyang malabo ng mga mata. Ibinaba ni Imelda ang pera at mabilis itong isinilid sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanilang altar, sa likod mismo ng malaking rebulto ng Birheng Maria. Pagkatapos ay muli siyang nag-cruise at nagsimulang bumulong ng dasal, na tila ba ang banal na imahe ay katuwang niya sa kanyang panloloko. Napahawak si Selena sa lababo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kahoy hanggang sa muling bumuka ang mga sugat sa kanyang palad. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lang matapos ang mga roro, ang bawat sakripisyo niya para sa dangal ng pamilyang ito, ay ginagamit lamang pala para sa pansariling luho ng mag-inang mapanlinlang. Ang pera. Saan galing ang ganoon kalaking halaga? Bulong ni Selena sa kanyang sarili habang ang paningin niya ay unti-unting nagdidilim sa tindi ng puot.
Hindi na lang ito tungkol sa kataksilan ni Sebastian. Ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na sabwatan na kinasasangkutan ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Lumabas si Imelda mula sa kanyang silid, dala ang kanyang rosaryo, at tumingin kay Selena nang may mapait na ngiti. Bukas di, Selena. Kailangan mong pumunta sa bukid. May utang pa tayo sa kinuha nating mga pako para sa kabaong ni Sebastian 5 taon na ang nakalilipas. Kailangan mong bayaran yon. Tinitigan ni Selena ang kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na determinasyon. Opo, Nay. Babayaran ko po ang lahat ng utang hanggang sa huling sentimo. Pagkaalis ni Imelda, dahan-dahang lumapit si Selena sa altar. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang rebulto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang lihim na compartment, isang malakas na katok sa kanilang pintuan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. Ito ay isang mabigat at awtoritanyong tunog na tila nagbabala ng isang bagong bagyo. Akala mo ba ay madaling maging biyuda? Ang dangal ng pamilyang ito ay nakasalalay sa bawat patak ng pawis mo, Selena. Huwag kang magreklamo dahil ang anak ko ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong mabuhay. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Selena habang binubuksan niya ang pinto. Ang bawat bagsak ng kamao sa kahoy kanina ay tila ba isang babala na ang mga lihim ng bahay na ito ay unti-unti nang bumibitak. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme. May hawak na isang itim na sobre na tila ba gawa sa mamahaling papel. Isang bagay na hindi nararapat sa kanilang maralitang pamumuhay. Para kay Doña Imelda Valeriano, maikling saad ng lalaki bago mabilis na umalis, na tila ba ayaw niyang malanghap ang amoy ng lansa at kahirapan sa paligid. Nanginginig ang mga kamay ni Selena habang hawak ang sobre. Bago pa man niya ito mabuksan, mabilis na inagaw ito ni Imelda mula sa kanyang likuran. Ang bilis ng galaw ng matanda ay tila hindi tugma sa kanyang iniindang sakit sa rayuma na palagi niyang idinadaing gabi-gabi para utusan si Selena na hilutin siya. Wala kang karapatang pakialaman ang mga bagay na para sa akin. Maglinis ka na lang doon sa kusina. Singhal ni Imelda, ang kanyang mukha ay namumula sa takot at pagmamadali habang mabilis na pumasok sa kanyang silid at inilakang pinto. Ngunit hindi na ang dating Selena ang nakatayo sa gitna ng sala. Ang Selena na bulag sa utang na loob ay namatay na sa loob ng hotel ballroom na yon. Sa halip na sumunod, dahan-dahan siyang lumapit sa dingding na gawa sa manipis na tablang kahoy na naghihiwalay sa kanyang silid at sa silid ng matanda. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy, pinipigil ang bawat hininga na tila ba ang ingay ng kanyang sariling paghinga ay isang kasalanan. Sa kabilang panig, narinig niya ang pagpunit ng papel. Pagkatapos ay ang tunog ng isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig sa bahay na yon. Isang sopistikadong tunog ng cellphone, isang modernong gadget na malayo sa lumang keypad na teleponong pinapagamit sa kanya ni Imelda para makatipid. Hello, Sebastian? Bakit ka tumatawag sa oras na ito? Delikado. Ang boses ni Imelda ay naging malambot, puno ng pag-aalala at pagmamahal na kailanman ay hindi naramdaman ni Selena. Ang puso ni Selena ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang pangalang iyon, ang pangalang itinatak sa kanyang isipan bilang isang bayani ay binibikas ngayon ng may buhay. Nay, kailangan ko ng pera. Kulang ang pinadala mo noong nakaraang buwan. Maraming kailangang bayaran sa negosyo namin ni Catalina. Sagot ng isang boses mula sa kabilang linya. Kahit na malabo, malinaw kay Selena ang baritono ng kanyang asawa. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi ay ngayon ay nagpapatay sa bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao.
Anak, dahan-dahan naman. Halos ubusin na ni Selena ang kanyang lakas para makapagpadala tayo sa'yo. Ang insurance money mo ay paubos na sa dami ng gastos mo dyan sa Maynila. Nagrereklamo na nga ang kumpanya dahil sa mga huhuling investigasyon, bulong ni Imelda, ngunit ang bawat salita ay tila kulog sa pandinig ni Selena. Insurance money. Ang salitang yon ang nagdugtong sa lahat ng mga tuldok. Ang sunog sa Syongdet, ang pagkamatay ni Sebastian, ang lahat ng yon ay isang planadong dula para makuha ang pera ng kumpanya at iwanan siyang nag-iisa sa dusa habang ang mag-ina ay nagpapakasasa sa kasinungalingan. Hayaan mo ang babaeng yan, Nay. Sabi mo naman ay utang na loob niya sa akin ang buhay niya. Hayaan mong magtrabaho siya hanggang sa mamatay siya. At saka, balita ko ay may sakit na siya. 'Di ba? Mas mabuti iyon. Kapag nawala siya, wala na tayong kailangang itago pa. Malamig na tawa ni Sebastian ang pumuno sa silid. Napaupo si Selena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang pagsigaw na punong-puno ng pait. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking inalayan niya ng kanyang kabataan at kalusugan, ay hinihintay na lamang ang kanyang kamatayan para tuluyang malinis ang kanilang mga bakas. Naramdaman niya ang isang mainit na likido sa kanyang ilong. Pagpunas niya, nakita niya ang pulang mantsa sa kanyang mga daliri. Dugo. Ang kanyang sakit ay unti-unti na siyang kinakain mula sa loob. Tila nakikipagpaligsahan sa galit na naglalagablab sa kanyang puso. Tumingin siya sa altar kung saan nakalagay ang litrato ni Sebastian, ang litratong inalayan niya ng mga bulaklak araw-araw. Tumayo siya nang may nanginginig na mga binti, lumapit sa altar at tinitigan ang mukha ng lalaking itinuring niyang mundo. Buhay ka! Bulong ni Selena, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Buhay ka habang ako ay unti-unting pinapatay ng inyong mga lihim. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana na nagpapatay sa kandilang nakasindi sa harap ng altar. Sa gitna ng kadiliman, ang mga mata ni Selena ay hindi na naghahanap ng awa. Naghahanap na sila ng katarungan. Bakit ka nandito ng ganitong oras, Selena? Ang katawan mo ay hindi isang makina na pwedeng pilitin hanggang sa mawasak. Ang boses ni Dr. Rafael ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo ng klinika. Natagpuan niya si Selena na nakaupo sa isang lumang bangko, yakap ang kanyang sarili habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubungan, na lumilikha ng isang nakabibinging ingay na tila ba ang langit ay sumisigaw para sa kanya. Ang mga mata ni Selena ay walang kislap, tila mga uling na natupok na ng apoy, at ang kanyang mga labi ay nanginginig hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang dala. Dahan-dahang lumapit si Rafael at lumuhod sa tapat niya. Kinuha niya ang mga kamay ni Selena, ang mga kamay na puno ng peklat at sariwang sugat mula sa paghabi. Gamit ang isang malinis na tela, sinimulan niyang linisin ang mga bakas ng dugo at dumi ng may pag-iingat, na tila ba humahawak siya ng isang napakahalagang antigong gawa sa kristal na konti na lang ay mababasag na. Narinig ko po silang nag-uusap, Doc. Bulong ni Selena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang asawa ko, ang lalaking iniyakan ko ng 5 taon. Hinihintay lang pala niya akong mamatay. Para sa kanila, isa lang akong kagamitan na tapos na ang silbi. Napahinto si Rafael sa paglilinis. Tumingala siya kay Selena at sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, nakita ni Selena ang isang kislap ng galit sa mga mata ng doktor. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi kasama niya. Ang paghawak ni Rafael sa kanyang kamay ay humigpit ng kaunti, sapat lamang para iparamdam na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang utang na loob ay hindi dapat nagiging tanikala na sumasakal sa iyong karapatang mabuhay, Selena. Seryosong saad ni Rafael, ang ginagawa nila sa iyo ay hindi na pagmamahal, kundi isang dahan-dahang pagpatay. At hindi ako papayag na hayaan kang maubos
ng ganito na lang. Inakay ni Rafael si Selena patungo sa kanyang opisina. Doon, sa gitna ng mga libro at amoy ng gamot, ipinagluto niya ang babae ng mainit na tsaang luya. Ang bawat higop ni Selena ay tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ngunit ang bawat paghinga niya ay may kasamang kakaibang huni. Isang tunog na tila ba may mga tuyong dahon na nagkikiskisan sa loob ng kanyang baga. Isang paalala ng sakit na unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Tumayo si Rafael at lumapit sa isang cabinet. Naglabas siya ng isang lumang dyaryo na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang headline ay tungkol sa malaking sunog sa Syongdet kung saan namatay si Sebastian. Itinuro ni Rafael ang pangalan ng taong sinisi sa trahedyang iyon. Isang engineer na di umano ay nagpabaya sa mga kable ng kuryente. Ang engineer na ito, siya ang tatay ko, Selena. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal sa pait. Dahil sa sunog na iyon, nawala ang dangal ng pamilya namin. Nakulong si Papa at namatay sa loob ng selda dahil sa sama ng loob. Alam kong hindi siya nagpabaya. May kung anong hindi tama sa investigasyon noong panahong iyon. Tumingin si Selena kay Rafael. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan nila sa sandaling iyon. 2 kaluluwang pinagnakawan ng kinabukasan ng iisang pamilya. Ang sakit ni Selena at ang pait ni Rafael ay nagtagpo sa isang punto ng katarungang matagal nang itinago ng kadiliman. Ang ibig niyo bang sabihin, Doc? Hindi matuloy ni Selena ang kanyang sasabihin dahil sa gulat. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Hindi lang ikaw ang naghahanap ng sagot, Selena. Magkasama nating lulutasin ang puzzle na ito. Pero kailangan mong mabuhay. Kailangan mong lumaban, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa katotohanang matagal nang ibinaon sa abo. Hahawakan na sana ni Selena ang kamay ni Rafael nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Ang pangalan ni Doña Imelda ay kumikislap sa screen, tila isang babala mula sa impyerno. Ngunit bago pa man niya ito masagot, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ang naka-attach sa mensahe. Ang larawan ni Rafael na nakikipag-usap sa kanya sa loob ng klinika at sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salitang nagpalamig sa dugo ni Selena. Huwag kang magkakamaling kumampi sa kaaway, Selena. Alam namin kung nasaan ang mga magulang mo sa probinsya. Ang apoy ay hindi lamang tumutupok ng mga kagamitan. Tumutupok din ito ng mga kaluluwa. At sa loob ng 5 taon, naging abo ang aking pagkatao sa gitna ng mga kasinungalingan. Nakahiga si Selena sa kanyang maliit na papag. Tinititigan ang bubungan na tila ba doon nakasulat ang kanyang kapalaran. Ang mensahe sa kanyang telepono ay tila isang malalamig na daliri na nakasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang mga magulang sa probinsya, ang tanging natitirang dahilan kung bakit niya pinipilit na huminga sa kabila ng sakit. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik ang isang alaala na pilit niyang ibinaon ang gabi ng sunog sa Syongdet. Noong gabing iyon, hindi siya dapat nandoon. Dala niya ang isang mangkok ng mainit na luyang dilaw at kanin para kay Sebastian na noon ay sinabing kailangang mag-overtime. Ngunit pagdating niya sa pabrika, ang amoy ng gaas ay masangsang. Mas matapang pa sa amoy ng telang ginagawa nila. Nakita niya si Sebastian sa loob ng opisina. Tila may hinahanap na mga dokumento. Nang magsimulang sumiklab ang apoy sa isang sulok, imbes na hilahin siya palabas, ang nakita ni Selena ay ang mukha ng kanyang asawa na puno ng kalkulasyon, hindi ng takot. Sebastian, ang pinto! Sigaw ni Selena noon, habang ang makapal na usok ay unti-unti nang bumabalot sa paligid. Ngunit sa halip na buksan ng pinto, nakita ni Selena ang kamay ni Sebastian na humawak sa susi mula sa labas. Ipinatong nito ang palad sa salamin, tumingin sa kanyang mga mata nang may kakaibang lamig, at pinihit ang lock.
Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila ba ang huling tibok ng puso ni Selena. Iniwan siya nito sa gitna ng nagngangalit na apoy habang ang lalaki ay tumakbo palayo sa kadiliman. Kung hindi dahil sa pagguho ng isang pader na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas, naging abo na sana siya kasama ng lahat ng ebidensya. Selena, bakit hindi ka pa bumabangon? Ang mga Roro ay naghihintay na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ang sigaw ni Doña Imelda mula sa labas ay pumunit sa kanyang gunita. Bumangon si Selena, ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Lumabas siya at nakita ang kanyang biyenan na abala sa pagbibilang ng mga hibla ng lukbin. Tila ba walang nangyaring pananakot kagabi? Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng kapangyarihan, ang kapangyarihang nakuha niya mula sa pagmamanipula ng emosyon ni Selena. Nay, may balita po ba kayo sa mga magulang ko sa probinsya? Mahinahong tanong ni Selena, sinusubukan ng reaksyon ng matanda. Napatigil si Imelda. Isang mabilis na kislap ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapait na ngiti. Bakit mo naman naitanong? Siguro ay kailangan mo silang dalawin. Kapag natapos mo na ang lahat ng trabaho dito. Pero tandaan mo, Selena, ang kaligtasan nila ay nakasalalay sa kung gaano ka katapat sa pamilyang ito. Huwag kang gagawa ng ingay na ikasisira nating lahat. Ang babala ay malinaw. Hindi lang si Sebastian ang kaaway. Ang matandang ito ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Sa bawat pag-ubo ni Selena, nararamdaman niya ang hapdi ng usok mula sa nakaraan na tila ba hindi kailanman nawala sa kanyang mga baga. Sa kabilang dako, sa loob ng klinika ni Rafael, tinititigan ng doktor ang blueprint ng lumang pabrika. May napansin siyang kakaiba sa layout ng gusali, isang sadyang pagharang sa mga fire exit na hindi sana magagawa ng kanyang ama. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, isang lumang litrato ang nahulog mula sa isang folder. Larawan ito ni Doña Imelda na kasama ang isang opisyal ng insurance company. Nagkakamayan habang nasa likuran nila ang natutupok na pabrika. Biglang bumukas ang pinto ng klinika. Hindi si Selena ang pumasok, kundi isang lalaking nakasuit, may dalang isang itim na briefcase. Dr. Rafael, may mensahe para sa'yo si Mr. Valeriano. Sabi niya, ang ilang mga lihim ay mas mabuting manatiling nakabaon sa abo. Kung ayaw mong matulad sa iyong ama. Samantala, sa dampa ni Selena, habang nagluluto siya ng hapunan, nakakita siya ng isang pagkakataon. Nakalimutang dalhin ni Imelda ang kanyang mga susi sa ibabaw ng altar. Dahan-dahang lumapit si Selena, ang kanyang puso ay tila tambol na naghahabulan sa bilis. Kinuha niya ang susi at binuksan ang lihim na compartment sa ilalim ng rebulto. Sa loob, walang pera. Sa halip, nahanap ni Selena ang isang pasaporte na may ibang pangalan, ngunit ang litrato ay kay Sebastian. At isang botilya ng gamot na may label na lason, ang mismong gamot na palaging inihahalo ni Imelda sa kanyang tsaang iniinom gabi-gabi. Napaatras si Selena. Ang botilya ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi lang nila ako gustong mamatay sa sakit. Dahan-dahan nila akong nilalason. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng mga yabag ni Doña Imelda na papasok sa kusina. Ang anino ng matanda ay humaba sa sahig. Tila isang halimaw na handang lumamon. Ang nangiti ng isang kaaway ay mas mapanganib pa kaysa sa talim ng isang kutsilyo dahil ito ay nakatago sa ilalim ng balat kayo ng pagkalinga. Mabilis na isinara ni Selena ang lihim na compartment. Ang tunog ng pagsara ng kahoy ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Kahit na sa katotohanan ay isa lamang itong mahinang kaluskos. Mabilis niyang ibinalik ang susi sa ibabaw ng altar at kinuha ang isang basahan. Pilit na pinapakalma ang kanyang naghahabulang hininga. Nang lumingon siya, naroon na si Doña Imelda sa pintuan. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit. Tila sinusuri ang bawat galaw ng kanyang manugang. Bakit ka nandyan sa altar, Selena? Akala ko ba ay nagluluto ka na ng hapunan? Ang boses ni Imelda ay malambing, ngunit may kalakip na kakaibang lamig na dumarampi sa balat ni Selena. Pinupunasan ko lang po ang alikabok sa tapat ni Sebastian, Nay. Parang medyo madilim na po kasi ang kanyang paligid. Mahinahong sagot ni Selena, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Tumango ang matanda. Lumapit siya kay Selena at hinawakan ang kanyang balikat. Ang mga daliri ni Imelda ay tila mga tuyong sanga na kumakapit sa kanya. Mabuti naman. Alam mo namang mahal na mahal ka ng anak ko. At dahil dyan, iginawa kita ng espesyal na tiyaang gamot. Inyumin mo ito habang mainit pa para lumakas ang iyong resistensya. Inabot ni Imelda ang isang tasa ng tsaa na may mausok na amoy ng mga halamang ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakikita ni Selena ang tsaa bilang lunas. Ang bawat singaw nito ay tila bango ng kamatayan. Naalala niya ang botilyang nakita niya sa loob ng compartment, ang laso na dahan-dahang tumatapos sa kanyang buhay habang siya ay nagpapasalamat pa sa pag-aalaga ng matanda. Salamat po, Nay. Napakabuti niyo talaga sa akin, sabi ni Selena, pilit na nilalakasan ang kanyang loob. Itinaas niya ang tasa sa kanyang mga labi, ngunit nang kunwari ay iinom na siya, sadyang natisod ang kanyang paa sa paa ng mesa. Ang tasa ay nahulog sa sahig, at ang mainit na likido ay tumapon sa lupa. Mabilis na kinain ng tuyong sahig. Ay, pasensya na po, Nay. Napaka-clumsy ko po talaga. Sayang naman ang pinaghirapan niyo. Nakita ni Selena ang pagdaan ng isang matinding galit sa mukha ni Imelda, ngunit mabilis din itong nawala. Sayang nga, napakamahal pa naman ng mga sangkap niyan. Huwag mong kakalimutang linisin yan, Selena. Pagkatapos, mag-usap tayo sa sala. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Habang nagpupunas ng sahig, naramdaman ni Selena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi lang siya nakikipaglaban sa sakit sa baga, nakikipagpatintero na rin siya sa isang mamamatay tao. Kailangan niyang makalabas ng bahay. Kailangan niyang makita si Rafael. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Imelda sa kanyang paboritong silya. Ang muka ay tila isang banal na imahe sa ilalim ng liwanag ng lampara. Selena, alam mo namang gipit na tayo. Ang mga gamot mo, ang mga misa para kay Sebastian. Hindi na sapat ang kinikita mo sa paghahabi. Nakapag-isip-isip ako. Bakit hindi mo ibenta ang maliit na lupang iniwan ng mga magulang mo sa probinsya? Nanigas si Selena. Ang lupang yon, ang tanging yaman ng kanyang pamilya. Ang tanging matitirhan ng kanyang matatandang magulang kung sakaling wala na siya. Pero Nay, doon po nakatira sina tatay at nanay. Wala na po silang mapupuntahan. Huwag kang matigas ang ulo, Selena. Isipin mo ang utang na loob mo kay Sebastian. Kung hindi dahil sa kanya, naging abo ka na. Ano ba ang mas mahalaga? Ang kapirasong lupa o ang dangal ng asawa mong nag-alay ng buhay para sa'yo? Ang boses ni Imelda ay tumaas, puno ng gaslighting, na tila ba si Selena ang pinakamasamang tao sa mundo dahil sa pagtanggi. Pag-iisipan ko po, Nay, bulong ni Selena, habang ang kanyang isipan ay mabilis na gumagawa ng plano. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila hindi nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na pakiramdam, nagtungo si Selena sa klinika ni Rafael. Pagpasok niya, nakita niya ang doktor na may pasa sa kanyang pisngi at ang klinika ay tila hinalughog. "Dok, anong nangyari?" Sigaw ni Selena. Mabilis na lumapit kay Rafael. "Pinuntahan nila ako dito, Selena. Binabalaan nila ako." Hingal na saad ni Rafael. Ngunit sa kabila ng sakit, ngumiti siya at may inabot na isang maliit na recorder. Pero hindi nila nakuha ang lahat. Nakuha ko ang usapan nila bago nila ako saktan. Selena, hindi lang insurance fraud ang kaso nila. Ginamit nila ang pangalan mo para sa mga illegal na transaksyon sa songbak ni Catalina.
Kinuha ni Selena ang recorder, ngunit bago pa man niya ito mapakinggan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa labas ng klinika. Isang lalaking nakatuksedo, ang lalaking akala niya ay nasa langit na, ay dahan-dahang bumaba ng sasakyan habang may hawak na isang puting rosas. Si Sebastian. Nakatayo siya doon, nakatingin sa klinika ng may mapanuyang ngiti. Tila ba tinitingnan niya ang isang langgam na malapit na niyang apakan? Para kang nakakita ng multo, Selena. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi mo ba yayakapin ang asawa mong nagmula pa sa kabilang buhay para lang makita ka? Ang boses ni Sebastian ay tila isang malat na himig ng kamatayan na bumabalot sa mainit na hangin sa labas ng klinika. Nakatayo siya doon. Ang kanyang puting rosas ay tila isang insulto sa gitna ng kahirapan ng paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ni Selena nang may pagsamba, ay wala na ngayong bakas ng pagmamahal, tanging pag-aari at pananakot na lamang ang mababasa doon. Naramdaman ni Selena ang mabilis na pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagnanais na sumigaw. Nasaktan ang lalaking ito na naging sanhi ng kanyang unti-unting pagkamatay. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nabaon sa semento. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot. Tila ba ang mga bukol sa kanyang baga ay nagpupumiglas sa tindi ng kanyang emosyon. Sebastian! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagkamuhi. Sebastian! Wala na si Sebastian, Selena. Ako na si Simon ngayon. Tumawa ang lalaki, isang malamig na tunog na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumakal sa amoy ng gamot at kalawang mula sa loob ng klinika. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para muling maging asawa mo. Nandito ako para sa isang negosyo. Balita ko ay ayaw mong ibenta ang lupa sa probinsya. Bago pa man makasagot si Selena, isang matatag na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Ang init ng palad ni Dr. Rafael ay tila isang kalasag na humarang sa malamig na presensya ni Sebastian. Humakbang ang doktor sa harap ni Selena. Itinatago ang babae sa likod ng kanyang matipunong pangangatawan. Umalis ka na dito. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi mo ba nakikita? May sakit ang asawa mo. Ang asawang iniwan mo sa gitna ng apoy. Wala ka ng karapatang lapitan siya. Tumingin si Sebastian kay Rafael. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mabuting doktor. Mukhang mabilis kang nakahanap ng kapalit ko, Selena. Mag-ingat ka. Baka ang susunod na hihigaan mo ay hindi na kama ng ospital, kundi ang malamig na lupa sa tabi ng tatay ng doktor na ito. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Sebastian ang puting rosas sa paanan ni Selena. Ang marahas na pagbagsak ng bulaklak sa maruming semento ay tila isang simbolo ng kanilang pira-pirasong nakaraan. Pinihit niya ang kanyang katawan at sumakay sa kanyang makintab na sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa kalsada ay nag-iwan ng isang makapal na usok na naging sanhi ng malakas na pag-ubo ni Selena. Selena! Mabilis na inakay ni Rafael ang babae pabalik sa loob. Sa loob ng tahimik na opisina, dinala ni Rafael si Selena sa isang komportableng upuan. Ang babae ay tila isang kandilang nauubos na ang mitya, nanginginig at hirap na huminga. Kumuha si Rafael ng isang baso ng tubig at isang inhaler. Ngunit bago niya ito ibigay, nakita niyang tumutulo ang mga luha ni Selena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagkalinga. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Selena. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng babae. Isang hawak na puno ng paggalang at tila ba isang pangako ng proteksyon. Sa gitna ng amoy ng antiseptic at katahimikan ng klinika,
Naramdaman ni Selena ang isang tibok ng puso na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat haplos ni Rafael sa kanyang buhok habang tinitiyak ang kanyang paghinga ay tila isang himala ng paggaling. Tumingala si Selena at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Rafael, nakita niya ang isang liwanag na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Sebastian. Ang liwanag ng isang taong nakikita siya, hindi bilang isang gamit, kundi bilang isang mahalagang buhay. Huwag kang matakot, Selena, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malapit sa kanyang tainga. Hanggat humihinga ako, hindi ka na nila muling masasaktan. Magkasama nating tatapusin ang laban na ito. Bahagyang sumandal si Selena sa balikat ng doktor. Sa sandaling iyon, ang takot ay tila pansamantalang naglaho, napalitan ng isang mainit na pakiramdam na tila ba ang kanyang pusong sugatan ay unti-unting tinatahi ng pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang mapansin ni Selena ang isang itim na sobre na nakasingit sa ilalim ng pintuan ng klinika. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ito. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng tuyong dahon mula sa puno ng mangga sa kanilang bakuran sa probinsya at isang sulat na may isang salita lamang, bukas. Nabitawan ni Selena ang sobre. Alam niya ang kahulugan niyon. May mangyayaring masama sa kanyang mga magulang kung hindi siya susunod sa loob ng 24 na oras. Walang halaga ang sarili kong buhay kung ang bawat hininga ko ay kapalit ng dugo ng aking mga magulang. Ang bulong na iyon ni Selena ay tila isang panata sa gitna ng kadiliman. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng klinika ni Rafael. Nakatingin sa malabong anino ng mga puno sa labas na tila ba bawat isa sa mga ito ay isang bantay na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang tuyong dahon sa kanyang kamay ay tila nagliliyab sa init. Isang paalala na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa panganib ng kanyang pamilya sa probinsya. Naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa kanyang likuran. Hindi ito ang nakakatakot na presensya ni Sebastian. Ang init na nagmumula sa doktor ay tila isang silungan sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang humawak si Rafael sa kanyang mga braso, isang banayad na kilos na tila pinipigilan siyang tuluyang gumuho. Huwag kang pumunta ng mag-isa. Selena, isang patibong ito. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsusumamo. Hayaan mong tulungan kita. May mga kakilala ako sa awtoridad na pwedeng tumingin sa kalagayan ng mga magulang mo. Umiling si Selena. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Dumaan sa kanyang maputlang pisngi at bumagsak sa sahig, tila mga kristal na nababasag sa katahimikan. Hindi mo sila kilala, Doc. Ang bawat tulong na hihingin ko sa labas ay magiging dahilan para saktan nila sina tatay. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat sa akin. Ngayon ko ito tatapusin. Hinarap ni Selena si Rafael. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanilang mga muka ay magkalapit, sapat na para maramdaman ni Selena ang bango ng kape at gamot sa hininga ng doktor, at sapat na para makita ni Rafael ang determinasyong nagmumula sa gitna ng takot ng babae. Inabot ni Rafael ang mukha ni Selena. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang pinunasan ang luha nito. Ang haplos na yon ay tumagal ng ilang sandali. Isang tahimik na pag-amin ng damdaming hindi pa kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Babalik ako sa bahay na yon. Pagpapatuloy ni Selena, ang kanyang boses ay naging matatag. Ngunit hindi na bilang isang biktima. Kukunin ko ang mga dokumentong kailangan natin. Pagbalik ni Selena sa dampa, sinalubong siya ng matalas na titig ni Doña Imelda. Ang matanda ay nakaupo sa dilim. Tanging ang maliit na ilaw ng kandila sa altar ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na nagmumukhang isang maskara ng kamatayan. Mabuti at bumalik ka. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng klinika ng doktor na yon. Ang boses ni Imelda ay puno ng kamandag. Nakahanda na ba ang pirma mo?
para sa pagbebenta ng lupa. Bukas na bukas din po, Nay. Pero kailangan ko po ng sapat na lakas. Magpapahinga lang po ako. Sagot ni Selena. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Naghintay si Selena hanggang sa marinig niya ang malalim at mabigat na paghinga ni Imelda. Isang tanda na ang matanda ay nasa ilalim na ng impluwensya ng kanyang gamot sa pagtulog. Dahan-dahang bumangon si Selena. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay tila isang sigaw sa gitna ng gabi. Kaya't bawat galaw niya ay maingat at kalkulado. Pumasok siya sa silid ni Imelda. Ang amoy ng luma at amag ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa aparador kung saan alam niyang itinatago ng matanda ang mga mahahalagang papel. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halughugin ang mga folder. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit, nahanap niya ang isang itim na folder. Binuksan niya ito at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa insurance. Naroon ang mga kopya ng transaksyon sa Songbakso, ang mga pekeng pirma ni Selena sa mga loan document, at isang sulat mula kay Sebastian na naguutos kay Imelda na dahan-dahang dagdagan ang dosis ng gamot ni Selena kapag nagsimula na itong maghinala. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nanigas si Selena. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Isang matangkad na anino ang nakatayo sa pintuan. Hindi ito si Doña Imelda. Ang aninong yon ay may hawak na isang bagay na kumikinang sa dilim. Ang talim ng isang mahabang kutsilyo. Masyado kang mausisa, Selena. Ang boses ni Sebastian ay tila galing sa impyerno. Sabi ko naman sa'yo, mas mabuting na natili ka na lang na bulag. Huminga ng malalim si Selena. Pilit na nilalabanan ang matinding pag-ubo na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang folder ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang kanyang tanging panangga sa kamatayang nasa harap niya? Anong gagawin mo, Sebastian? Papatayin mo ako sa sarili nating bahay? Hamon ni Selena, kahit na ang kanyang mga binti ay tila naging tubig. Hindi kita papatayin, Selena. Ang sakit mo ang gagawa niyan para sa akin. Ngumiti si Sebastian, isang ngiting walang kaluluwa. Pero ang mga papel na yan, hindi mo yan madadala sa labas. Lumapit si Sebastian, ang kanyang bawat hakbang ay tila paglapit ng isang mandaragit sa kanyang huling biktima. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog mula sa labas ng bahay ang gumulantang sa kanila. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang magmula sa malayo, ngunit sapat na para magdulot ng takot sa mga mata ni Sebastian. Sino ang tumawag sa kanila? At may sapat bang oras si Selena para makatakas bago siya maabutan ng talim ni Sebastian? Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan ako laban sa kahit anong unos, ay siya na ngayong bagyong sumisira sa natitirang piraso ng aking buhay. Ang talim ng kutsilyo sa kamay ni Sebastian ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ngunit sa halip na tumakbo palayo nang marinig ang papalapit na sirena, mas lalong humigpit ang hawak niya sa patalim. Alam ni Sebastian na kapag nahuli siya ng mga pulis, hindi lang ang kaso ng insurance fraud ang lulubog sa kanya, kundi ang katotohanang buhay ang isang taong 5 taon nang idineklarang patay. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Selena. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Sebastian ay isang maugong na bulong na puno ng panganib. Hindi, Sebastian. Hindi mo na ako muling maloloko. Sigaw ni Selena, kahit na ang bawat salita ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang itim na folder sa kanyang tila kalansay ng katawan. Sa gitna ng tensyon, isang matinding pag-ubo ang kumawala sa kanyang mga baga. Isang ubo na may kasamang malapot na dugo na tumalsik sa ibabaw ng folder. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng sala. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy
ay umalingaw-ngaw sa buong dampa. "Pulis! Huwag kayong gagalaw!" Ang sigaw ng isang boses na pamilyar kay Selena. Si Dr. Rafael yon, kasama ang ilang mga barangay tanod at 2 opisyal. Sa takot na mahuli, mabilis na tumalon si Sebastian palabas ng bintana. Ang tunog ng kanyang paglagpak sa malambot na lupa at ang mabilis na pagtakbo sa gitna ng kadiliman ng mga puno ng niyog ay tila isang aninong naglalaho. Hindi siya pwedeng mahuli, hindi pa sa ngayon. Mabilis na pumasok si Rafael sa silid at sinalubong ang bumabagsak na katawan ni Selena. "Selena, nandito na ako. Huwag kang bibitaw." Ang boses ni Rafael ay puno ng takot at pag-aalala. Kinuha niya ang panyo at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa mga labi ng babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang matinding panghihina ng babaeng unti-unting minamahal. Ang folder, Doc. Narito ang lahat. Panghihina ni Selena bago tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ni Rafael. Samantala, sa isang marangyang kondo sa lungsod, hindi mapakali si Catalina. Naglalakad siya pabalik-balik sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang duguan at hinihingal na Sebastian. "What happened to you? Bakit ka ganyan ang itsura?" Singhal ni Catalina. Ang kanyang boses ay naging matinis sa gulat. "Nakuha ni Selena ang mga ebidensya, Catalina. Kailangan nating kumilos bago tayo tuluyang mabulok sa kulungan." Galit na tugon ni Sebastian habang padabog na itinapon ang kanyang tuksido sa sahig. Ngunit sa halip na matakot, isang mapait at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catalina. Lumapit siya kay Sebastian at marahang hinaplos ang pisngi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Don't worry, honey. I always have a backup plan. Pero bago iyon, may kailangan akong aminin sa'yo." Bulong ni Catalina. Ang kanyang boses ay tila isang mapanganib na himig. "Ang perang kinuha natin, wala na yon. Naipatalo ko na sa sugal noong nakaraang linggo. At ang batang dinadala ko? Huwag kang mag-ilusyong sa'yo ito. Ginamit lang kita para makuha ang pangalan ng mga Valeriano." Nanigas si Sebastian. Ang tunog ng sarili niyang hininga ay tila naging isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang pagtatangka, nasirain si Selena. Hindi niya napansin na ang ahas na kanyang pinapakain ay unti-unti na ring tinutuklaw ang kanyang sariling leeg. Habang nangyayari ito, sa ospital, muling nagmulat ng mata si Selena. Nakita niya si Rafael na natutulog sa silya sa tabi ng kanyang kama, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ngunit sa ilalim ng una ni Selena, may naramdaman siyang isang matigas na bagay. Isang maliit na recorder na hindi niya napansing kasama sa folder na nakuha niya. Pinindot ni Selena ang play button ng napakahina. Isang boses ng isang babae ang narinig niya. Boses ni Catalina na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao. "Siguraduhin mong hindi na magigising si Doña Imelda sa operasyon niya sa susunod na linggo. Kapag wala na ang matanda, tayo na ang may-ari ng lahat." Nabitawan ni Selena ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat na ang tunay na kalaban ay hindi lang ang asawang nagtaksil, kundi ang babaeng mas tuso pa sa lahat ng nakilala niya. "Sana nanatili ka na lang na patay, Selena. Napakaepal mo sa buhay ko. You were supposed to be my ticket to a better life. But now you're just a liability that I need to dispose of." Ang boses ni Sebastian ay tila isang malupit na hagupit sa gitna ng masukal na bahagi ng lumang Siongdet. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang dusa. Nakatayo si Selena sa gitna ng mga sunog na haligi at guho. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng abo at alikabok. Ang dulo ng isang itim na baril ay nakaturo sa kanyang dibdib, hawak ng lalaking 5 taon niyang ipinagdasal na muling makita. Naramdaman ni Selena ang isang malamig na panginginig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang kanyang puso ay tila isang ibon
Napilit kumakawala sa kanyang tadyang. Bawat tibok ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang may sakit na baga. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ang nanginginig na mga kamay ng asawa. Iyan ba ang pasasalamat mo, Sebastian? Ang boses ni Selena ay mahinahon ngunit puno ng pait. 5 taon akong naging alipin ng nanay mo. 5 taon akong nagtiis ng gutom at hirap para lang mabayaran ang mga utang na ikaw naman ang gumawa. At ngayon, sasabihin mong sana ay nanatili na lang akong patay dahil wala kang silbi. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Catalina is leaving me. Wala na ang pera. Lahat ng plano ko nasira dahil sa pakikialam mo. Kung hindi ka nagpakita sa hotel, sana ay kasal na kami at hawak ko na ang yaman ng mga tatay niya. Ang tunog ng pag-angat ng hammer ng baril ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mga guho. Ngunit sa halip na pumikit sa takot, mas lalong idinilat ni Selena ang kanyang mga mata. Ang bawat luhang pumatak ay hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa huling piraso ng kanyang pagkatao na kinalimutan niya para sa lalaking ito. Pindutin mo ang gatilyo, Sebastian, hamon ni Selena. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Tapusin mo na ang nasimulan mo 5 taon na ang nakalilipas. Pero tandaan mo, kapag namatay ako, hindi mo pa rin makukuha ang gusto mo. Alam ko ang plano ni Catalina. Alam kong papatayin niya ang nanay mo sa oras na maoperahan ito sa susunod na linggo. Natigilan si Sebastian. Ang baril ay bahagyang bumaba at ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Ano? Anong sinasabi mo? Ginagamit ka lang niya, Sebastian. Gaya ng paggamit mo sa akin. Dugtong ni Selena habang ang isang matinding pag-ubo ay muling kumawala sa kanyang dibdib. Dahilan para mapaluhod siya sa sahig. Ang dugo ay muling pumuno sa kanyang palad. Tila isang pulang rosas na namumukadkad sa gitna ng abo. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ang narinig mula sa labas. Isang anino ang mabilis na lumapit at sa isang iglap, isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Sebastian, dahilan para tumalsik ang baril sa malayo. Huwag mong hahawakan ang asawa ko! Ang sigaw ng isang boses na puno ng puot. Ngunit hindi si Rafael ang nakatayo doon. Ang lalaking sumuntok kay Sebastian ay isang taong matagal nang hindi nakikita sa baryo. Ang ama ni Selena, na may hawak na isang lumang itak, at ang mga mata ay naglalagablab sa galit ng isang magulang na nalaman ang lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi mula sa baril ni Sebastian, kundi mula sa isang tao na nagtatago sa dilim ng mga puno. Sino ang bumaril? At sino sa kanila ang dugo ang bumagsak sa malamig na semento ng lumang pabrika? Sa bawat patak ng dugo sa malamig na sementong ito, unti-unting namamatay ang huling alaala ng lalaking minahal ko noon. Hindi hustisya ang nararamdaman ko habang pinapanood kitang namimilipit sa sakit, Sebastian, kundi isang malalim at nakatutulig na pagod. Ang boses ni Selena ay tila isang mahabing hibla ng seda na pilit hinahatak sa gitna ng matatalas na tinik. Nakatayo siya doon, nakasandal sa isang sunog na poste, habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo. Ang putok na umalingaw-ngaw kanina ay tumama sa balikat ni Sebastian. Ang lalaking kanina lang ay tila isang higante sa kanyang paningin ay nakasalampak na ngayon sa dumi. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa dugoang balikat at ang kanyang mukha ay balot ng matinding gulat at sakit. Dali-daling lumapit si Tay Mario kay Selena. Ang kanyang magaspang na palad ay humawak sa pisngi ng anak. Ang amoy ng lupa at tabako mula sa kanyang suot ay tila isang yakap ng tahanan na matagal nang ipinagkait kay Selena. Anak, kailangang makaalis na tayo dito. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Ngunit napatigil ang lahat ng isang anino
ang dahan-dahang lumabas mula sa masukal na bahagi ng mga puno. Hindi ito pulis. Isang babae ang nakatayo doon. Hawak ang isang maliit na baril na may silencer. Kaya naman ang putok kanina ay tila isang mahinang paltok lamang sa hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Si Catalina. Ang kanyang suot na mamahaling bestido ay tila isang lason sa gitna ng masukal na paligid. "You are so messy, Sebastian." Ang boses ni Catalina ay kasing lamig ng bakal. "I told you to handle this quietly. Ngayon, kailangan ko na kayong tapusin lahat para wala nang magsalita." Naniga si Sebastian sa sahig. "Catalina, babe, akala mo ba ay mahal kita?" Tumawa si Catalina, isang matinis at walang kaluluwang tunog. "You were just a tool, Sebastian. Isang kasangkapan para malinis ang pera ng pamilya ko. At ngayong nalaman na ng asawa mo ang lahat, isa ka na lang pabigat." Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Selena ang isang matinding pag-init sa kanyang dibdib. Isang malakas na ubo ang kumawala sa kanya. Dahilan? Para mapaluhod siya. Ang bawat ubo ay tila ba hinihiwa ang kanyang baga mula sa loob. Ang kanyang ama ay pilit siyang itinatayo. Ngunit ang panghihina ni Selena ay tila ba isang mabigat na tanikala. "Huwag po. Tay, tumakbo na kayo." Bulong ni Selena. Ang kanyang mga labi ay puno na ng sariwang dugo. Itinaas ni Catalina ang baril. Itinuon ang dulo nito sa noo ni Selena. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay naging isang nakabibinging ugong. Pinihit ni Catalina ang gatilyo, ngunit bago pa man may mangyari, isang malakas na pagtama ng liwanag mula sa isang sasakyan ang bumulag sa lahat. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa tuyong damo at ang malakas na pagbusina ay umalingaw-ngaw. Isang sasakyan ang huminto sa pagitan nina Selena at Catalina. Mabilis na bumaba si Dr. Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at galit. "Tumigil ka, Catalina. Ang lahat ng dokumentong itinatago nyo ay nasa kamay na ng mga awtoridad." Sigaw ni Rafael habang mabilis na inaalalayan sina Selena at Tay Mario. Nagkaroon ng kaguluhan. Sinubukan ni Catalina na tumakas patungo sa kanyang sasakyan, habang si Sebastian ay pilit na gumagapang palayo, tila isang sugatang ahas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Selena. Ang itim na folder na yakap niya kanina ay nalaglag sa paanan ni Sebastian. Gamit ang natitirang lakas, inabot ni Selena ang kamay ni Rafael. Ang mga papel, Doc. Huwag mong hayaang makuha niya." Dahil sa takot at desperasyon, kinuha ni Sebastian ang folder at mabilis na naglabas ng isang lighter. Sa isang iglap, ang mga papel na naglalaman ng katotohanan ay sinimulang lamunin ng apoy. Ang liwanag ng naglalagablab na ebidensya ay tumama sa nanunuyong mga mata ni Selena. Ang kanyang 5 taon ng pagdurusa, ang ebidensya ng kanyang pagkakalason, at ang kataksilan ng mga Valeriano ay unti-unting nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. "Wala na, Selena. Wala na kayong mapapatunayan." Halakhak ni Sebastian, kahit na dumidiretso ang dugo mula sa kanyang balikat. Napahilig si Selena sa dibdib ni Rafael, ang kanyang hininga ay paputol-putol na. Sa kabila ng pagguho ng kanyang plano, isang mapait na tagumpay ang naramdaman niya. Tumingala siya kay Rafael at sa kanyang ama, at isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lahat ng ebidensya ay nasusunog, bulong ni Selena bago muling pumikit. Sa loob ng kanyang bulsa ang maliit na recorder na nakakuha ng huling pag-uusap ni na Sebastian at Catalina kanina ay nananatiling umiikot. Dahan-dahang itinatala ang bawat salita ng kanilang pag-amin. Ang pinakamasakit na bahagi ng paglaban para sa katarungan ay ang mapagtanto na baka wala ka na roon kapag dumating na ang hustisyang pinakahihintay mo.
Ang boses ni Dr. Rafael ay tila isang basag na bulong habang hinihimas niya ang malamig at halos wala ng kulay na kamay ni Selena. Ang bawat patak ng gamot mula sa tubo ng suwero ay lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo sa katahimikan ng intensive care unit. Ang amoy ng antiseptic at mga makinang tumutunog sa paligid ay tila ba isang paalala na ang buhay ni Selena ay nakabitin na lamang sa isang manipis na sinulid. Sa labas ng pinto, nakaupo si Tay Mario. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang punyal sa puso ni Rafael, isang ama na dumating para iligtas ang kanyang anak. Ngunit ang tanging nagawa ay panoorin itong unti-unting lamunin ng sakit na bunga ng 5 taong pagtitiis. Doc, kailangang magising ang anak ko. Ang boses ni Tay Mario ay naging isang pakiusap na tila ba si Rafael ay isang Diyos na may kapangyarihang magbigay ng buhay. Siya lang ang meron kami. Hindi niya deserve na matapos ng ganito pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga Valeriano sa kanya. Huminga ng malalim si Rafael, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Bilang isang doktor, kailangan niyang maging lohikal, ngunit bilang isang lalaking nakasaksi sa kabayanihan at kalupitan ng buhay ni Selena, ang kanyang puso ay nagdurugo. Kinuha niya ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa, ang bagay na mahigpit na hawak ni Selena bago siya nawalan ng malay. Pinindot niya ang play button at idinikit ito sa kanyang tainga. Ang bawat salitang lumalabas mula sa recorder ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi lamang ang pagtatangka sa buhay ni Selena ang naroon. Narinig din ni Rafael ang plano ni Catalina na tapusin si Doña Imelda sa oras na sumailalim ito sa operasyon. Hindi lang si Selena ang biktima dito. Bulong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Samantala, sa kabilang panig ng ospital, si Doña Imelda ay nakahiga sa isang pribadong silid. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kanyang mukha ay nananatiling matigas, tila isang rebulto ng pagmamataas. Nang pumasok si Catalina sa silid, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng nakababatang babae. "Nay, handa na po ang lahat para sa operasyon niyo bukas." Ang boses ni Catalina ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may kalakip na kamandag. "Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, wala na kayong kailangang isipin pa. Pati ang mga utang ni Sebastian, ako na ang bahala." Tiningnan ni Imelda si Catalina. Ang takot ay nagsisimulang gumapang sa kanyang mga mata. "Nasaan si Sebastian? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko?" "Si Sebastian? Busy po siya sa pag-aayos ng mga ebidensyang sinunog niya." Tumawa ng mahina si Catalina habang inaayos ang kumot ng matanda. "Ngunit huwag na kayong maghanap sa kanya. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay dapat nang magpahinga ng tuluyan." Bumalik ang eksena sa silid ni Selena. Isang biglaang tunog mula sa monitor ang bumasag sa katahimikan. Ang linya ng tibok ng puso ni Selena ay nagsimulang maging irregular. Ang mabilis na pagdating ng mga nurse at ang pagtakbo ni Rafael patungo sa kama ay lumikha ng isang nakatutulig na ingay ng kaguluhan. "Selena, huwag kang susuko. Labanan mo." Ang sigaw ni Rafael habang sinisimulan ang resuscitation. Ang bawat pagpindot ni Rafael sa dibdib ni Selena ay tila isang desperadong panalangin. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Selena ay bahagyang kumurap. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang nanay sa probinsya na nagluluto ng luyang dilaw at ang nakangiting mukha ni Rafael sa ilalim ng ulan. Ngunit ang dilim ay muling humahatak sa kanya. Isang malamig na boses ang tila bumubulong sa kanyang tainga. "Pahinga na, Selena. Tapos na ang laban." Titigil na ba ang tibok ng puso ni Selena bago niya makuha ang ganap na katarungan? At magagawa kaya ni Rafael na pigilan ang kamatayan ni Doña Imelda sa kamay ni Catalina bago maging huli ang lahat? Mamatay ka nang hindi man lang alam ng mundo ang baho mo, Imelda. Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro ng tadhana?
Ang malamig na bulong na yon ni Catalina ay tila isang maugong na hangin sa loob ng tahimik at marangyang silid ni Doña Imelda. Habang ang matanda ay nakahiga, paralisado ng takot at ng epekto ng gamot, dahan-dahang itinaas ni Catalina ang kamay na may hawak na hiringgilya. Ang likido sa loob nito ay tila malinaw na kristal, ngunit bawat patak ay naglalaman ng sapat na lason para patigilin ang isang pusong pagod na sa panlilinlang. Sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng ICU, ang katahimikan ay binasag ng isang mahabang paghinga. Ang mga mata ni Selena ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag ng puting ilaw sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Si Rafael. Ang doktor ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng puyat at panalangin. "Selena, salamat sa Diyos. Gising ka na." Bulong ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Hindi makapagsalita si Selena dahil sa oxygen mask, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang direksyon ng silid ni Doña Imelda. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang pakikipagbunos sa kamatayan, ngunit ang determinasyong mabigyan ng katarungan, ang kanyang buhay ay mas matimbang kaysa sa sakit ng kanyang katawan. "Alam ko, Selena. Alam ko ang plano ni Catalina," saad ni Rafael habang mabilis na tinatawagan ang seguridad ng ospital. "Hindi ko hahayaang may mangyari pang masama." Samantala, sa pasilyo patungo sa silid ni Imelda, isang lalaking dugo ang naglalakad, ang pilit na nagtatago sa anino ng mga pader. Si Sebastian. Ang kanyang balikat ay nakabalot ng maruming tela at ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng maliliit na patak ng dugo sa makintab na sahig. Hindi siya nandito para iligtas ang kanyang ina. Nandito siya para kunin ang susi ng vault ni Imelda bago pa man ito tuluyang mamatay. Ang kanyang pagmamahal ay matagal nang nilamon ng sakim at takot. Mabilis na nagtungo si Rafael sa silid ni Imelda. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Catalina na malapit nang itusok ang hiringgilya sa IV line ng matanda. "Tumigil ka, Catalina!" Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napalingon si Catalina, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot, kundi isang mapanuyang ngiti. "Huli ka na, doktor. Ang matandang ito ay marami ng kasalanan. Tinatapos ko lang ang sinimulan niya." Bago pa man makalapit si Rafael, isang malakas na pagtulak mula sa likuran ang nagpatalsik sa kanya. Si Sebastian, ang mag-ina at ang kalaswaan ng kanilang nakaraan ay nagtagpo sa isang madugong tagpo. Nagkaroon ng gulo sa loob ng silid. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na natutumba at ang pagbasag ng mga botelya ng suwero ay lumikha ng isang nakatutulig na ingay. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang pumasok na tumatakbo. "Doktor, si Selena, ang kanyang blood pressure ay biglang bumagsak." Napatigil si Rafael. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang tungkuling iligtas ang matandang Imelda mula sa kamatayan o ang takbo patungo sa babaeng nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para magmahal. Tumingin si Rafael kay Catalina na may hawak pa ring hiringgilya at kay Sebastian na dugo ang nakatayo. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa pintuan. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na pagpili. Sino ang uunahin ni Rafael? At sa gitna ng tensyong ito, magagawa kaya ni Selena na manatiling buhay? O ang huling hininga niya ay magiging isang sakripisyo para sa katarungang hindi niya na makikita? Isang malakas na tunog ng alarma mula sa ICU ang umalingaw-ngaw. Tila isang hiyaw ng isang kaluluwang malapit ng lumisan. "Pumili ka, doktor. Ang buhay ng matandang ito na nagpahirap sa inyong lahat o ang babaeng nag-aagaw buhay dahil sa katangahan niya?" Ang boses ni Catalina ay tila isang matalas na halakhak ng demonyo na umalingaw-ngaw sa silid ni Doña Imelda.
Hawak pa rin niya ang hiringgilya. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa suwero ng matanda. Sa kabilang dako, ang tunog ng mabilis at walang katapusang hiyaw ng monitor mula sa ICU ay tila isang panawagan mula sa kabilang buhay. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ni Rafael ay tila isang dahan-dahang pagpigtas sa huling pag-asa ni Selena. Maghahayop kayo. Ang tanging namuwi sa mga labi ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa duguang si Sebastian at sa mapanuyang si Catalina. Sa isang mabilis na desisyon, sumigaw si Rafael para sa mga security guard na nasa labas lamang ng pinto. Sa pagpasok ng mga armadong lalaki, hindi na lumingon si Rafael. Kumaripas siya ng takbo patungo sa ICU. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila ba mabilis na tibok ng isang pusong naghahabol sa tadhana. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang dalangin. Isang dalangin hindi para sa katarungan, kundi para sa isang pagkakataon na masabi kay Selena ang lahat ng nararamdaman niya. Pagpasok niya sa ICU, ang eksena ay tila isang pelikulang dahan-dahang gumagalaw. Ang mga nurse ay abala sa pag-recharge ng defibrillator. Ang katawan ni Selena ay tila isang maliit at marupok na manika sa gitna ng mga malalaking makina. Si Tay Mario ay nakaluhod sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit. Ang bawat hikbi ay tila isang pag-ungol ng isang sugatang leon. "Clear!" sigaw ni Rafael habang hinahawakan ang mga paddles. Ang katawan ni Selena ay bahagyang umangat sa kama sa tindi ng kuryente, ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. Isang malupit at pahabang guhit na nagsasabing, ang laban ay tapos na. "Ulitin! 150 joules! Clear!" Muling sigaw ni Rafael. Ang kanyang pawis ay tumatulo sa kanyang mga mata. Humahalo sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, tila nahanap ni Selena ang kanyang sarili sa pampang ng kanilang dagat sa probinsya. Ang hangin ay amoy luyang dilaw at asin. Nakita niya ang kanyang sarili na bata pa. Walang sakit at walang dalang mabigat na folder ng kataksilan. Sa malayo, nakita niya si Sebastian na kumakaway sa kanya mula sa gitna ng apoy, habang sa kabilang banda ay nakatayo si Rafael, may hawak na isang puting panyo at nakangiti ng may kapayapaan. "Huwag ka munang sumama sa akin, Selena." Ang boses ni Rafael ay tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, na nagpabalik sa kanya sa masakit na realidad. Isang mahina at gumaralgal na tunog ang muling lumabas mula sa monitor. Isang munting kurba, pagkatapos ay isa pa. Ang puso ni Selena, na tila ba sumuko na sa tindi ng pagod, ay muling tumibok. Marahil ay dahil sa huling lakas ng kanyang determinasyon na makitang bumagsak ang mga Valeriano. Samantala, sa silid ni Imelda, ang sitwasyon ay naging isang madilim na komedya. Ang mga pulis ay pumasok at pinalibutan sina Sebastian at Catalina. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Imelda ay dahan-dahang bumukas. Ang unang nakita niya ay ang kanyang anak, si Sebastian, na pilit kinukuha ang susi sa kanyang leeg habang ang mga security guard ay pilit siyang hinihila palayo. "Sebastian, anak ko." Ang boses ni Imelda ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag. "Ibigay mo sa akin ang susi, matanda. Wala ka ng silbi. Mamatay ka na." Ang sigaw ni Sebastian ay tila isang huling pagtataksil na bumasag sa huling pag-asa ng matanda. Ang paghikbi ni Doña Imelda ay hindi maririnig, ngunit ang mga luhang umagos mula sa kanyang nanlalabong mga mata ay sapat na para sabihing sa huli, siya ang naging biktima ng sarili niyang pinalaking halimaw. Nakuha ng mga pulis ang recorder mula sa kamay ni Rafael na naiwan sa mesa. Ang bawat pag-amin ni Catalina, ang bawat pagmumura ni Sebastian, at ang plano ng pagpatay ay malinaw na umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng ospital. Ang katarungan ay dahan-dahang dumadating, ngunit ang presyo nito ay ang pagkawasak ng isang pamilyang itinayo
sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. Pagkalipas ng ilang oras, si Selena ay nananatiling matatag ngunit mahina. Nang dahan-dahan siyang magmulat ng mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Rafael na nakasandal sa kanyang kama, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang doktor ay nakatulog sa tindi ng pagod, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay tila ba ayaw na siyang pakawalan kailanman. Dahan-dahang iginalaw ni Selena ang kanyang mga daliri at hinaplos ang buhok ni Rafael. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit ang kapayapaan ay muling nabulabog nang pumasok ang isang opisyal ng pulisya na may dalang isang dokumento. Mrs. Valeriano, kailangan po namin ang inyong pahayag. Saad ng pulis, may nahanap po kaming isa pang ebidensya sa bahay niyo sa probinsya. Isang liham na iniwan ng engineer na ama ni Dr. Rafael bago siya namatay sa loob ng kulungan. Nang basahin ni Rafael ang liham, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang katotohanan tungkol sa sunog 5 taon na ang nakalilipas ay mas malalim pa kaysa sa insurance fraud. At ang biktima ay hindi lang sina Selena at ang ama ni Rafael. Ang bawat titik sa lumang papel na ito ay tila mga luhang natuyo na, ngunit muling bumabasa sa sugat ng nakaraan. Ang boses ni Dr. Rafael ay naging basag habang binabasa niya ang liham ng kanyang ama sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Ang papel ay madilaw na at marupok. Tila ba konting hawak na lang ay magiging abo na rin, gaya ng pabrikang tinupok ng apoy 5 taon na ang nakalilipas. Sa tabi niya, nakaupo si Selena sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising. Nakatuon sa bawat salitang lumalabas sa mga labi ng doktor. Ang liham ay isang pag-amin. Isang pag-amin na hindi ang ama ni Rafael ang nagpabaya, kundi siya ay pinagbantaan ni Doña Imelda. Hawak ng matanda ang buhay ng pamilya ni Rafael noon. Ngunit ang pinakanakakanginig sa lahat ay ang katotohanang bago pa man ang sunog, balak na talagang itapon ni Sebastian si Selena dahil nalaman ng babae ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Imelda sa Songbak. Ang sunog ay hindi aksidente at hindi lang ito para sa insurance. Ito ay isang paraan ng paglilinis sa lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Pinatay nila ang tatay ko para lang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Bulong ni Rafael, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. At ikaw, Selena, ginawa ka nilang pain at alipin sa loob ng 5 taon para masiguradong hindi ka magsasalita. Dahan-dahang hinawakan ni Selena ang kamay ni Rafael. Ang lamig ng kanyang palad ay sinalubong ng init ng pagdamay ng doktor. Tapos na ang kanilang paghahari, Dok. Ang bawat luhang pumatak sa mga roro na hinabi ko, ang bawat ubo na naglalabas ng dugo. Lahat iyon ay magiging saksi laban sa kanila. Sa istasyon ng pulisya, ang atmosfera ay tila isang sumasabog na bulkan. Si Sebastian ay nakakulong sa likod ng rehas, ang kanyang dugo ang balikat ay nakabenda na, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Paulit-ulit siyang sumisigaw. Sinisisi si Catalina, sinisisi ang kanyang ina, at sinisisi ang tadhana. Ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang marangyang tuksedo ay marumi na at punit-punit. Isang simbolo ng kanyang nasirang pagkatao. Sa kabilang silid, si Catalina ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit nang iharap sa kanya ang recorder na nakuha kay Selena, ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang bawat salita ng kanyang pag-amin na papatayin niya si Imelda ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Wala na siyang kawala. Ang kanyang yaman at ganda ay hindi siya kayang iligtas mula sa batas. Ang pinakamatinding karma ay dumating para kay Doña Imelda. Matapos ang operasyon, nagising siya sa isang mundong wala nang kumikilala sa kanyang pangalan. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno dahil sa ugnayan nito sa ilegal na sugal at insurance fraud. Ang mga kamag-anak na dati
ay humahalik sa kanyang kamay, ay biglang naglaho na parang bula. Dinalaw siya ni Selena bago ito lumabas ng ospital. Nakaupo ang matanda sa kama, paralisado ang kalahati ng katawan, at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nakakagalaw. Wala nang perlas sa kanyang leeg, wala nang mamahaling pabango. Ang tanging amoy na nakapaligid sa kanya ay ang amoy ng pagsisisi. Hindi ko po kayo kailanman kinamuhian ng sapat para saktan kayo, Nay. Mahinahong saad ni Selena habang nakatayo sa tapat ng matanda. Ang kinuha niyo sa akin ay hindi lang 5 taon, kundi ang pagkakataong magkaroon ng malusog na katawan. Pero tignan niyo po ako, humihinga pa rin ako. Habang kayo, sa gitna ng inyong yaman, ay matagal nang patay ang kaluluwa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Imelda. Isang luha na huli na para sa paghingi ng tawad. Lumabas si Selena ng ospital kasama si Tay Mario at si Rafael. Ang sikat ng araw ay dumarampi sa kanyang balat, tila isang mainit na haplos ng kalikasan. Bagamat alam niyang mahaba pa ang gamutan para sa kanyang sakit, ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang utang na loob na sumakal sa kanya ng 5 taon ay napalitan na ng isang bagong pag-asa. Saan tayo pupunta ngayon, Selena? Tanong ni Rafael habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. Tumingin si Selena sa malayo, sa direksyon kung saan ang dagat ay humahalik sa langit. Sa probinsya, Doc. Doon kung saan ang hangin ay malinis at kung saan ang bawat hibla ng lukbin ay hindi na para sa kanila, kundi para sa aking sariling kinabukasan. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa pangalan ni Selena mula sa gate ng ospital. Isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, may bitbit na isang basket ng mga sariwang prutas. Si Aling Nena, ang kapitbahay na saksi sa lahat ng dusa niya. Selena, may dumating na sulat para sa iyo sa bahay. Hingal na saad ni Aling Nena. Galing sa Manila, sa isang malaking art gallery. Nang buksan ni Selena ang sobre, isang imbitasyon ang nakasulat. Ang kanyang mga gawang roro at banig na palihim na ipinadala ni Rafael sa isang competition noong nakaraang buwan ay nanalo ng unang parangal. Ang kanyang sining, ang sining na bunga ng kanyang pagtitiis, ay nakahanap na ng sariling liwanag. Hindi ko akalain na ang mga kamay na dati ay dugo ang humahabi ng dusa, ay siya ring magbubukas ng pinto ng aking tunay na kaligayahan. Ang boses ni Selena ay tila isang banayad na himig na sumasabay sa dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang ng kanilang probinsya. Wala na ang amoy ng antiseptic at usok ng nasunog na pabrika. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang sariwang bango ng dagat at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi na nakatanim sa paligid ng kanyang bagong workshop. Ang kanyang buhok, na dati ay matigas at amoy abo, ay malaya ng hinahaplos ng hanging amihan, mahaba at makinang na muli. Sa loob ng workshop, maririnig ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon ng lukbin habang maingat na hinahabi ng isang pangkat ng mga kababaihan. Sila ang mga biktima ng bauhan at kahirapan sa kanilang baryo na tinulungan ni Selena. Ang bawat lupi at buhol ng kanilang gawa ay hindi na simbolo ng pagkaalipin, kundi ng kanilang pagbangon. Ang dating utang na loob na naging tanikala ni Selena ay pinalitan na niya ng tunay na pagkakawanggawa. Dahan-dahang lumapit si Dr. Rafael kay Selena. Hindi na siya nakasuot ng puting kapa ng doktor. Nakasuot siya ng simpleng barong na lino na tila bahiyang sa payapang buhay sa probinsya. May dala siyang isang baso ng mainit na tsaang luyang dilaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pagmamahal at tunay na lunas, hindi lason. Ang lalim na naman ng iniisip mo, Selena. Ang boses ni Rafael ay mababa at puno ng lambing habang tumatabi siya sa babae. Sabi ng doktor mo, kailangan mong magpahinga ng konti. Baka mapagod ang iyong baga. Ngumiti si Selena, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha. Nagpapasalamat lang ako, Rafael.
sa bawat hiningang ibinigay niyo sa akin. Noong akala ko ay abo na ang buhay ko, ikaw ang naging ulan na nagpatubo muli sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Selena. Ang mga palad ni Selena ay mayroon pa ring mga peklat, ngunit hindi na ito dugo ang sugat. Ang mga ito ay mga marka ng isang mandirigma. Pinisil ni Rafael ang kanyang kamay, isang haplos na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa kahit anong unos na darating. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa lungsod, nakaupo si Sebastian sa isang sulok. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng mga pantal at dumi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo at ang sigawan ng ibang mga bilanggo. Wala na si Catalina. Nabalitaan niyang nailipat ito sa isang mental facility matapos itong tuluyang mawala sa katinoan dahil sa takot na mabulok sa kulungan. Wala ring bumibisita sa kanya. Ang talinghaga ng kanyang buhay ay naging isang bilog. Nagsimula sa kasinungalingan at natapos sa isang malamig na katotohanan. Sa kabilang dako, si Doña Imelda ay nananatili sa isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana, tinititigan ang mga punong niyog na hindi niya pag-aari. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, tila binabanggit ang pangalan ni Sebastian, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang tanging kayamanan na lamang ay ang mga alaala ng kanyang kalupitan nang umangat-ngat sa kanyang konsensya gabi-gabi. Bumalik ang eksena sa pampang. Itinaas ni Selena ang kanyang paningin sa papalubog na araw. Ang kulay ng langit ay tila isang obra maestra ng kulay kahel at lila, isang paalala na kahit ang pinakamahabang araw ay natatapos din sa isang magandang dapit hapon. Rafael, may itatanong ako sa'yo, bulong ni Selena habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng doktor. Ano yon? Naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon? Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa tapat na damdamin. Hindi lang ako naniniwala, Selena. Pinapanood ko itong nangyayari ngayon sa harap ko. Kinuha ni Selena ang kanyang lumang singsing na pilak, ang singsing ni Sebastian na itinago niya bilang huling alaala ng kanyang dusa. Sa isang mabilis, ngunit mapayapang galaw, inihagis niya ito sa kailaliman ng dagat. Ang tunog ng paglubog ng metal sa tubig ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngayon, dahan-dahang lumingon si Selena kay Rafael. Ngayon ay handa na akong sumulat ng bagong kwento. Ang bawat paghinga ni Selena ay hindi na isang pakikibaka. Ito ay isang pagdiriwang. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sakit ay nananatiling nakatayo. Magkahawak kamay, handang harapin ang bukang liwayway na puno ng pangako. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang iyong bukas. Lumipas ang 2 taon. Ang workshop na itinayo ni Selena sa tabi ng dagat ay naging isang malaking sentro ng sining na kilala na sa buong bansa. Tinawag niya itong pagsibol, isang pangalan na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kataksilan. Sa bawat roro at banig na lumalabas mula sa kanilang mga kamay, may kalakip na kwento ng pag-asa. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tila ginto na dumarampi sa mga hibla ng lukbin, isang batang babae ang lumapit kay Selena. Ang batang ito ay dinala doon ng kanyang ina, na gaya ni Selena noon ay nakatakas mula sa isang marahas na tahanan. Hinawakan ni Selena ang maliit na kamay ng bata at ngumiti nang may buong katapatan. Lagi mong tatandaan, maliit na dalaga. Mahinahong saad ni Selena, ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano ka tinatrato ng ibang tao.
Ikaw ay parang isang lukbin. Gaano man kagulo ang agos ng tubig, mananatili kang nakalutang at mamumukadkad sa gitna ng unos. Sa di kalayuan, nakatayo si Rafael habang pinapanood ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi na siya ang may sakit at nanghihinang Selena na natagpuan niya sa hotel. Si Selena ngayon ay isang babaeng puno ng buhay. Ang bawat paghinga ay malalim at malaya. Bagamat ang mga peklat ng operasyon sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, itinuturing niya itong mga medalya ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Napag-alaman ni Selena na namatay na si Doña Imelda sa pasilidad dahil sa katandaan at labis na kalungkutan. Si Sebastian naman ay nananatiling nakapiit at sa bawat balitang nakakarating kay Selena, wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na awa na lamang para sa isang lalaking piniling maging bulag sa tunay na kayamanan ng pag-ibig. Nakahanda na ang hapunan, Selena. Tawag ni Tay Mario mula sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Ang matanda ay mukhang mas bata ng 10 taon, masigla at palaging nakangiti, habang inaalagaan ang kanyang maliit na hardin. Lumapit si Rafael kay Selena at inakbayan ito. Handa ka na bang pumasok? Malamig na ang hangin. Tumango si Selena at sumandal sa dibdib ni Rafael. Handa na ako, Rafael. Handa na ako sa lahat ng susunod na kabanata ng buhay natin. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa pamamagitan ng rehas ng kulungan, kundi sa pamamagitan ng kapayapaang namamayani sa puso ni Selena. Ang utang na loob na dati ay isang sumpa ay naging isang pasasalamat na lamang para sa mga aral na nagpatatag sa kanya. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang tunog ng pagtawa ni na Selena at Rafael ay humahalo sa himig ng mga alon. Ang kwento ng dusa ay natapos na at ang kwento ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento kung saan ang bawat hibla ay hinabi ng may pag-ibig, katapatan at kalayaan. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Selena. Isang paglalakbay mula sa dilim ng kataksilan patungo sa maliwanag na bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Minamahal kong mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga unang pahina, ang mga sandali ng matinding pagtataksil ni Sebastian at ang malamig na kalupitan ni Doña Imelda, ay hindi ko rin mapigilang makaramdam ng hapdi sa aking dibdib. May mga gabi na tila naririnig ko ang bawat ubo at hikbi ni Selena sa gitna ng katahimikan at sa bawat titik na aking idinidikit sa papel. Dalangin ko na sana ay mahanap niya ang katarungang nararapat para sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan at sakripisyo na nakikita ko sa bawat Pilipina. Maraming Selena sa ating paligid, mga babaeng tila luyang dilaw na matatag na nakatayo sa gitna ng unos, mga babaeng handang masugatan ang mga kamay para lamang itaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay. Nais ko sanang iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-asa ay parang isang munting liwanag ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaring ito ay kumurap o humina, ngunit hanggat may nag-aalaga sa ningas nito, hinding-hindi ito mamamatay. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ni na Selena at Rafael, nais kong iwanan kayo ng isang tanong na naglaro rin sa aking isipan habang binubuo ang wakas. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Selena, kaya mo rin bang bitawan ang lahat ng puot at magpatawad para sa iyong sariling kapayapaan? O naniniwala ka ba na ang katarungan ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan? Sana ay nagustuhan ninyo at naging kabahagi ng inyong araw ang kwentong ito ng pag-ibig, kataksilan, at muling pagbangon. Kung kayo ay naantig, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang inyong mga salubin sa comment section. Ang bawat komento ninyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong
magbibigay buhay sa ganda at tibay ng pusong Pilipino. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng paghilom at pag-ibig. Maraming salamat at manatili sana ang liwanag at pag-asa sa inyong mga puso.